Ang librong ito ay ginawa para tulungan tayong ayusin ang pinakamahalagang foundation ng buhay natin, mindset. Hindi ito komplikadong teorya, hindi motivational quotes lang, at hindi rin magic. Ito ay practical, actionable, at kayang gawin ng kahit sinong Pilipino araw-araw. Sa bawat chapter, tinuturo natin kung paano palakasin ang disiplina, linisin ang isip, ayusin ang kapaligiran, at piliin ang tamang enerhiya. Simple pero powerful na habits mula paggising hanggang bago matulog na unti-unting magbabago ng identity natin. Kung gusto nating maging best version natin, magsisimula ito sa araw-araw na intentional choices. This book is your roadmap. Kung handa ka na, simulan na natin. Chapter 1. Gumising ng maaga. Simulan ang araw sa intentionality. Bakit ang unang oras ng araw ang pinaka-critical sa mindset? Kapag gumising tayo ng maaga, hindi lang oras ang nadadagdag sa araw natin. Nadadagdagan din ang kalidad ng ating pag-iisip. Ang unang oras ng umaga ay parang blank canvas kung saan pwede nating ipinta ang tono ng buong araw. Kung magigising tayo ng nagmamadali, sabog, at walang direksyon, madadala natin ang chaos na iyon hanggang gabi. Pero kung gigising tayo ng intentional, may plano, may ritual, at may malinaw na direksyon, nagiging mas disiplinado, mas kalmado, at mas produktibo tayo. Sa psychology, tinatawag itong priming effect. Ang unang stimulus na nakukuha ng utak sa umaga ay nagiging basehan ng emotional at mental na estado natin sa buong araw. Kaya kung ang unang oras ay puno ng intentionality, tahimik na paghinga, pagdarasal, journaling, o simpleng pag-inom ng tubig, nagiging mas matibay ang ating mindset laban sa stress at distractions. Morning rituals that set the tone. Hindi sapat ang gumising ng maaga. Kailangan din nating punuin ang oras na iyon ng mga ritual na nagbibigay linaw at direksyon. Narito ang ilang halimbawa ng morning rituals na pwedeng i-adapt natin. Pag-inom ng tubig agad pagkagising. Simple pero powerful. Binubuhay nito ang katawan at utak na dehydrated mula sa pagtulog. Pagdarasal o meditation. Kahit 5 minuto lang ng tahimik na paghinga o pakikipag-usap sa Diyos, nakakatulong ito para ma-center ang isip. Pag-eehersisyo, hindi kailangang mabigat. Kahit stretching o brisk walk ay sapat para magbigay ng enerhiya at dopamine boost. Pagbabasa ng ilang pahina ng libro, nakakondisyon ang utak sa learning mode imbes na agad mabombard ng social media. Pag-journal ng intention. Isulat ang 3 bagay na gusto mong matapos ngayong araw. Ito ang magiging compass mo. Ang mga ritual na ito ay hindi kailangang gawin ng sabay-sabay. Ang mahalaga ay piliin natin ang mga bagay na nagbibigay ng kalinawan at direksyon at gawin ito consistently. Paano nito binabago ang disiplina at self-image natin? Ang disiplina ay hindi biglaang nabubuo. Ito ay produkto ng maliliit na desisyon na inuulit araw-araw. Kapag pinili nating gumising ng maaga, pinapatunayan natin sa sarili natin na kaya nating kontrolin ang oras at hindi tayo alipin ng procrastination. Unti-unti, nagbabago ang self-image natin. Mula sa taong laging nagmamadali at nahuhuli, nagiging taong intentional, may direksyon, at may respeto sa sarili. Isipin natin ito. Kung kaya nating kontrolin ang unang oras ng araw, mas madali na ring kontrolin ang mga susunod na oras. Ang simpleng pagbangon ng maaga ay nagiging keystone habit. Isang ugali na nagbubunga ng iba pang positibong ugali. Kapag maaga kang gumising, mas may oras kang mag-ehersisyo, magbasa, mag-journal, at magplano. At kapag consistent mong ginagawa ito, nagiging bahagi na ito ng identity mo. Mga senaryo na nagpapakita ng impact. Scenario 1. Ang taong laging late. Gumigising siya ng sabog, agad tumatakbo papunta sa trabaho, walang oras mag-breakfast. Resulta, stressed, irritable, at mababa ang productivity. Scenario 2. Ang taong intentional.
Gumising siya ng alas 5:30 ng umaga, nag-journal ng goals, naglakad ng 15 minuto at nagbasa ng motivational book. Resulta, kalmado, energized at malinaw ang direksyon sa trabaho. Parehong tao, parehong oras ng araw, pero magkaibang mindset dahil sa intentionality. Practical framework, the 5-5-5 morning formula. Kung nahihirapan tayong magsimula, subukan natin ang 5-5-5 formula. 5 minutes meditation prayer para sa kalinawan ng isip. 5 minuto journaling para sa direksyon ng araw. 5 minuto stretching exercise para sa enerhiya ng katawan. 15 minuto lang ito pero sapat para baguhin ang tono ng buong araw. Kapag nasanay na tayo, pwede nating itong palawigin. Mindset reset through early rising. Ang gumising ng maaga ay hindi lang tungkol sa productivity. Ito ay tungkol sa pag-reset ng mindset. Sa umaga, wala pang distractions, wala pang ingay ng mundo. Ito ang oras kung saan pwede nating tanungin ang sarili. Ano ang intention ko ngayong araw? Ano ang identity na gusto kong palakasin? Kapag sinimulan natin ang araw sa intentionality, mas nagiging malinaw ang sagot. Reflection questions. Ano ang unang bagay na ginagawa ko pagkagising at paano nito naaapektuhan ang mindset ko? Kung bibigyan ko ng 30 minuto ang sarili ko tuwing umaga, ano ang mga ritual na gusto kong gawin? Paano ko gustong makita ang sarili ko? At paano makakatulong ang maagang paggising para maabot iyon? Closing thought. Ang unang oras ng araw ay parang pintuan. Kung bubuksan natin ito ng intentional, papasok tayo sa araw na puno ng clarity, discipline, at growth. Kung pababayaan natin ito, papasok tayo sa araw na puno ng stress at randomness. Nasa atin ang choice. At tandaan natin, ang simpleng desisyon na gumising ng maaga ay maaaring maging pinakamalaking turning point sa mindset natin. Chapter 2. Ayusin ang kapaligiran. Linisin ang gulo, linisin ang isip. Ang kapaligiran. Bilang salamin ng isip, kung gusto nating baguhin ang mindset natin, hindi sapat ang pagbabago sa loob. Kailangan ding baguhin ang nasa labas. Ang physical environment natin ay hindi lang background. Isa itong aktibong puwersa na humuhubog sa emotion, clarity, at disiplina natin. Kapag magulo ang paligid, mas mabilis tayong ma-overwhelm. Kapag maayos ang espasyo, mas madali tayong huminga, mag-focus, at kumilos ng may direksyon. Sa psychology, tinatawag itong environmental cueing. Ang kapaligiran ay nagbibigay ng subconscious signals na nag-a-activate ng habits, emotions, at mental states. Kaya kung ang mesa natin ay puno ng kalat, ang utak natin ay nagiging sabog. Kung ang kwarto natin ay maaliwalas, ang isip natin ay nagiging kalmado. Hindi ito simpleng clean your room advice. Ito ay strategic mindset engineering. The psychology of clutter. Bakit nakakapagod ang magulong kapaligiran? Maraming hindi nakakaalam na ang clutter ay may direct psychological impact. Hindi lang ito pangit tingnan, nakakapagod ito sa utak. Bakit? Clutter increases cognitive load. Kapag maraming bagay sa paligid, mas maraming visual information ang kailangang i-process ng utak. Kahit hindi natin ito tinitingnan, naroroon pa rin sila bilang mental noise. Clutter triggers stress hormones. Ayon sa mga pag-aaral, tumataas ang cortisol levels kapag magulo ang environment. Ibig sabihin, kahit wala namang problema, parang may stress na agad. Clutter reduces focus. Ang utak ay mas productive sa malinaw at predictable na environment. Kapag magulo, mas madali tayong ma-distract. Clutter creates decision fatigue. Kapag maraming nakakalat, mas maraming micro-decisions ang kailangan. Ilalagay ko ba ito? Itatapon ko ba ito? Kailangan ko pa ba ito? At ang decision fatigue ay kalaban ng disiplina.
Sa madaling salita, ang kalat ay hindi lang physical problem, mental problem din. Paano nagiging mental reset ang simpleng pag-aayos? Kapag naglinis tayo, hindi lang espasyo ang nililinis natin, pati isip. Ang simpleng pag-aayos ay may 3 psychological effects. 1. Sense of control. Sa panahon na maraming bagay ang hindi natin kontrolado, ang pag-aayos ng sariling espasyo ay nagbibigay ng immediate feeling of empowerment. Parang sinasabi nito sa utak, may kaya akong ayusin. 2. Instant win. Ang pag-ayos ay mabilis na panalo. Hindi kailangan ng malaking oras or effort para makakita ng resulta. At ang small wins ay nagtitrigger ng dopamine na nagpapalakas ng motivation. 3. Identity shift. Kapag consistent tayong naglilinis, nagbabago ang tingin natin sa sarili. Maalaga ako sa kapaligiran ko. Organized akong tao. May respeto ako sa sarili ko. At ang identity na ito ay nagiging foundation ng disiplina. The reset effect. Bakit nakaka-refresh ang malinis na espasyo? Isipin natin ang pakiramdam pagkatapos mag-general cleaning. Parang gumaan ang dibdib, parang mas maliwanag ang paligid, parang mas madali ng huminga. Hindi ito ilusyon, totoong may physiological effect ito. Mas bumabagal ang heart rate. Mas lumalalim ang paghinga. Mas nagiging kalmado ang nervous system. Mas nagiging malinaw ang decision making. Ito ang tinatawag na reset effect, isang mental reboot na nanggagaling sa physical order. Creating a space that supports clarity and focus. Hindi kailangan ng mamahaling gamit o aesthetic Pinterest room. Ang kailangan lang ay intentionality, ang paglikha ng espasyong sumusuporta sa goals natin. Narito ang 3 core principles. 1. Alisin ang hindi kabilang. Ang unang hakbang sa pag-aayos ay hindi pag-organize, kundi pag-alis. Tanggalin ang mga gamit na hindi na ginagamit, mga papel na matagal nang walang silbi, mga lumang damit, mga basyo, kalat, at random na bagay na walang home. Ang rule, if it doesn't serve your present or future, it doesn't belong. 2. Designate zones. Ang utak ay mas productive kapag may malinaw na purpose ang bawat area. Work zone mesa, laptop, notebook. Rest zone kama, reading corner. Creative zone journaling, drawing, planning. Recharge zone meditation, prayer, quiet time. Kapag malinaw ang zones, mas malinaw ang mindset. Hindi dapat nagwo-work sa kama. Hindi dapat nagsuscroll sa work desk. Hindi dapat nagre-relax sa lugar na puno ng paperwork. 3. Keep only what sparks function. Hindi kailangan maging minimalist pero kailangan maging intentional. Ang tanong, nakakatulong ba ito sa clarity ko? Kung hindi, tanggalin. Kung oo, ayusin. Kung kailangan, i-upgrade. Sa 10 minutong araw-araw na gawi sa paglilinis. Hindi kailangan ng buong araw para maglinis. Ang kailangan ay consistency. Subukan natin ang 10 minutong declutter habit. Mag-set ng timer. Pumili ng isang maliit na area. Ayusin lang ang kaya sa loob ng 10 minuto. Hindi overwhelming, hindi nakakapagod. Pero kapag araw-araw, malaki ang epekto. Scenario-based storytelling, ang 2 uri ng kapaligiran. Scenario 1, ang magulong mesa. Pag upo mo sa mesa, may 3 baso, resibo, random cables, notebooks na hindi ginagamit, alikabok, chargers, papel na hindi mo alam kung saan galing. Resulta, hindi ka makapag-focus. Hindi mo alam kung saan magsisimula. Mas mabilis kang mai-stress. Mas madali kang mag-procrastinate. Scenario 2, ang intentional workspace. Pag upo mo sa mesa, may
isang notebook, isang pen, laptop, tubig, maliit na halaman, malinaw na space. Resulta, mas mabilis mag-isip, mas kalmado ang utak, mas malinaw ang priorities, mas mataas ang productivity. Magkaibang kapaligiran, magkaibang mindset, magkaibang output. The emotional weight of clutter. Minsan hindi natin napapansin, pero ang kalat ay may emotional meaning. Ang lumang gamit ay nagre-remind ng past failures. Ang sobrang gamit ay nagre-remind ng impulsive decisions. Ang hindi inaayos na gamit ay nagre-remind ng unfinished tasks. Kaya kapag naglilinis tayo, hindi lang physical space ang inaayos natin, pati emotional baggage. Decluttering as self-respect. Kapag inayos natin ang kapaligiran, pinapakita natin sa sarili na mahalaga tayo. Hindi tayo dapat nakatira sa gulo. Hindi tayo dapat nag-work sa chaos. Hindi tayo dapat nagpapalunod sa kalat. Ang maayos na kapaligiran ay hindi luho, self-respect ito. Reflection questions. Ano ang pinaka-stressful na parte ng kwarto ko at bakit? Ano ang isang maliit na area na kaya kong ayusin ngayong araw? Paano nagbabago ang mood ko kapag malinis ang paligid? Anong identity ang gusto kong i-build? At anong klaseng environment ang sumusuporta dito? Closing thought. Ang mindset ay hindi lang nabubuo sa loob ng utak. Nabubuo rin sa paligid natin. Kapag inayos natin ang kapaligiran, mas madaling ayusin ang isip. Kapag nilinis natin ang physical clutter, mas madaling linisin ang mental clutter. At kapag intentional ang espasyo natin, nagiging intentional din ang buhay natin. Chapter 3. Mag-journal araw-araw. I-dump ang negative thoughts. Ang utak na hindi naglalabas, naiipon ng bigat. Araw-araw, may libu-libong thoughts ang pumapasok sa utak natin. Mga worries, fears, doubts, insecurities, reminders, frustrations, at kung ano-ano pang mental clutter. Kapag hindi natin ito inilalabas, naiipon sila. At kapag naipon, nagiging bigat. At kapag naging bigat, nagiging anxiety, overthinking, irritability, at mental exhaustion. Ito ang dahilan kung bakit powerful ang journaling. Hindi ito simpleng pagsusulat. Isa itong mental unloading process. Isang paraan para ilabas ang mga bagay na hindi dapat nakaimbak sa utak. Parang pag-alis ng kalat sa mesa. Kapag nilinis mo, mas gumagaan ang pakiramdam, mas lumilinaw ang isip, at mas nagiging intentional ang kilos mo. Ang journaling ay hindi para sa writers. Hindi mo kailangan ng magandang grammar, magandang notebook, o magandang sulat kamay. Ang kailangan mo lang ay honesty, dahil ang journaling ay hindi performance, ito ay paglilinis ng isip. Brain dump technique, ang pinakasimpleng paraan para gumaan ang isip. Kung hindi mo alam kung paano magsimula, ang pinakamadaling journaling method ay ang brain dump. Ito ang proseso ng pagsusulat ng lahat ng laman ng utak mo. Walang structure, walang rules, walang format. Basta, isulat mo lang ang lahat ng naiisip mo. Pwede mong simulan sa mga tanong na ganito. Ano ang nagpapabigat sa akin ngayon? Ano ang mga worries ko? Ano ang mga kailangan kong gawin? Ano ang mga ayaw kong makalimutan? Ano ang mga kinaiinisan ko? Ano ang mga hindi ko masabi sa iba? Ang goal ng brain dump ay hindi solusyon, paglabas. Kapag nailabas mo na, saka mo lang makikita ng malinaw kung ano ang dapat unahin, ano ang dapat bitawan, at ano ang hindi mo dapat pinoproblema. Bakit effective ang brain dump? Binabawasan nito ang overthinking. Kapag nasa papel na ang problema, hindi na umiikot sa utak. Nagbibigay ito ng clarity. Mas madaling makita ang root cause kapag nakasulat. Nagpapababa ito ng emotional intensity. Ang bagay na malaki sa isip ay lumiliit kapag nailabas. Nagiging mas objective ka,
Kapag nabasa mo ang sinulat mo, mas nakikita mo ito ng walang emotion. Nagiging mas productive ka dahil wala ng mental clutter, mas malinaw ang priorities. Reframing through writing. Paano binabago ng journaling ang mindset? Hindi lang paglabas ng negative thoughts ang nagagawa ng journaling. Isa rin itong paraan para i-reframe ang mga bagay na nagpapabigat sa atin. Ang reframing ay ang proseso ng pagtingin sa sitwasyon mula sa ibang anggulo, isang skill na mahalaga sa emotional resilience. Paano gumagana ang reframing sa journaling? Isulat ang problema. Halimbawa, feeling ko hindi ako enough sa trabaho. Isulat ang emotion. Nai-stress ako, kinakabahan, at parang nawawalan ng confidence. Isulat ang facts. Na-meet ko naman ang deadlines. May positive feedback ako last week. Isulat ang alternative perspective. Baka pagod lang ako. Baka kailangan ko lang magpahinga. Baka hindi naman ako kulang. Baka mataas lang ang standards ko. Isulat ang action step. Magpapahinga ako ngayong gabi. Bukas, gagawa ako ng clear plan. Sa simpleng proseso na ito, nagbabago ang narrative. Mula sa I'm failing, nagiging I'm learning. Mula sa I'm not enough, nagiging I'm improving. Mula sa wala akong control, nagiging may kaya akong gawin. Ito ang power ng journaling. Binabago nito ang kwento na sinasabi natin sa sarili natin. Journaling prompts for mindset reset. Kung gusto nating gawing daily habit ang journaling, malaking tulong ang prompts. Hindi na natin kailangang mag-isip kung ano ang isusulat. Susundan na lang natin ang guide. Narito ang mga prompts na pwedeng gamitin araw-araw. Morning prompts. Mindset priming. Ano ang intention ko ngayong araw? Ano ang 3 bagay na kaya kong kontrolin? Ano ang isang bagay na gusto kong matapos? Ano ang identity na gusto kong i-practice ngayon? Ano ang isang bagay na nagpapasalamat ako? Midday prompts. Mental reset. Ano ang nagpapastress sa akin ngayon? Ano ang isang bagay na kaya kong i-let go? Ano ang kailangan kong i-reframe? Ano ang isang small win ko ngayong araw? Ano ang kailangan kong i-adjust para maging productive? Evening prompts. Reflection release. Ano ang natutunan ko ngayong araw? Ano ang isang bagay na proud ako? Ano ang isang bagay na pwede kong gawin ng mas maayos bukas? Ano ang gusto kong bitawan bago matulog? Ano ang isang bagay na nagpapagaan ng loob ko? Ang mga prompts na ito ay hindi lang para sa pagsusulat. Para ito sa pagbuo ng self-awareness, ang pinaka-importanting skill sa mindset transformation. Scenario-based storytelling. Ang taong hindi nagjo-journal versus ang taong may daily journaling habit. Scenario 1. Walang journaling. Si Ana ay laging pagod, laging stressed, at laging puno ang isip. Hindi niya alam kung bakit siya anxious. Hindi niya alam kung ano ang uunahin. Hindi niya alam kung bakit siya madaling matrigger. Lahat nasa loob, lahat nakaimbak, lahat mabigat. Resulta? Mabilis ma-overwhelm, madaling mairita, mababa ang clarity, mababa ang self-awareness, mababa ang emotional regulation. Scenario 2. May daily journaling habit. Si Bea ay nagjo-journal ng 10 minuto araw-araw. Hindi perfect, hindi maganda ang sulat, pero consistent. Kapag may problema, sinusulat niya. Kapag may bigat, nilalabas niya. Kapag may confusion, nililinaw niya sa papel. Resulta, mas kalmado, mas malinaw ang priorities. Mas mataas ang self-awareness. Mas mabilis mag-recover emotionally. Mas intentional ang decisions. Magkaibang tao, magkaibang habits, magkaibang mindset. The identity shift. Writer of my own mind. Kapag nagjo-journal tayo araw-araw, nagbabago ang identity natin. Hindi na tayo taong tinatangay ng emotion. Nagiging tao tayo na.
marunong mag-observe ng feelings, marunong mag-process ng thoughts, marunong mag-regulate ng emotions, marunong mag-set ng intentions, marunong mag-rewrite ng narrative. Nagiging author tayo ng sarili nating mindset. At kapag ikaw ang may hawak ng kwento mo, hindi ka basta-basta natitinag. Paano gawing sustainable ang daily journaling habit? Hindi kailangan ng 30 minuto. Hindi kailangan ng perfect notebook. Hindi kailangan ng aesthetic setup. Ang kailangan lang ay consistency, honesty, simplicity. Subukan ang 5 minutong journaling rule. 2 minutong brain dump, 2 minutong reflection, 1 minutong intention setting. 5 minuto lang, pero malaki ang epekto. Reflection questions. Ano ang mga thoughts na gusto kong ilabas ngayon? Ano ang mga patterns na napapansin ko sa sarili ko? Ano ang narrative na gusto kong baguhin? Ano ang identity na gusto kong palakasin? Paano ko gustong maramdaman ang sarili ko bukas? Closing thought. Ang journaling ay hindi lang habit, isa itong lifeline. Ito ang paraan para hindi tayo malunod sa sariling isip. Ito ang paraan para magkaroon tayo ng clarity sa gitna ng chaos. Ito ang paraan para ma-rewrite natin ang narrative ng buhay natin. At kapag araw-araw natin itong ginagawa, unti-unti nating binubuo ang isang mas malakas, mas malinaw, at mas grounded na version ng sarili natin. Chapter 4. Limitahan ang negativity. Piliin ang enerhiya na pinapapasok, ang hindi nakikitang bigat. Enerhiya na hindi natin napapansin. Araw-araw, may mga bagay na hindi natin namamalayan pero unti-unting kinakain ang mindset natin. Mga taong toxic, content na draining, habits na nagpapababa ng self-worth, at mga environment na puno ng ingay at pressure. Hindi natin sila agad napapansin dahil hindi sila laging malakas or obvious. Minsan tahimik sila pero malakas ang epekto. Parang maliit na tagas sa bote. Hindi mo ramdam sa simula pero pagdating ng hapon, ubos ka na. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang limiting negativity. Hindi ito pagiging sensitive. Hindi ito pagiging maarte. Ito ay pagprotekta sa mental ecosystem natin. Isang ecosystem na kailangan ng clarity, peace, at direction para lumago. Ang mindset ay parang harden. Kung hindi natin pipiliin ang mga bagay na papapasukin, tutubuan ito ng damo. People, content, and habits that drain your mindset. Hindi lahat ng negativity ay galing sa tao. Minsan galing ito sa content na pinapanood natin, sa habits na ginagawa natin, at sa environment na pinipili nating manatili. Pero para maging malinaw, hatiin natin sa 3 ang sources ng negativity. 1. People. Ang enerhiya ng iba ay nakakahawa. Hindi lahat ng tao ay masama. Pero hindi rin lahat ay mabuti para sa mental health natin. May mga taong laging nagrereklamo, laging may drama, laging may negativity, laging may criticism, laging may inggit, laging may comparison, laging may dalang emotional chaos. At kahit hindi nila intention, naaapektuhan tayo. Dahil ang energy ay contagious. Kapag lagi tayong exposed sa taong negative, nagiging negative din tayo. Kapag lagi tayong kasama ng taong takot, nagiging takot din tayo. Kapag lagi tayong nakikinig sa taong walang tiwala sa sarili, unti-unti ring bumababa ang tiwala natin sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagputol ng relasyon. Ito ay tungkol sa paglalagay ng boundaries. 2. Content. Ang kinokonsumo mo ay nagiging bahagi mo. Ang utak natin ay sponge. Lahat ng pinapanood, pinapakinggan, at binabasa natin ay nagiging bahagi ng mindset natin. Kaya kung ang feed natin ay puno ng drama, away, chismis, negativity, comparison, unrealistic standards, fear-based content, hindi nakakapagtaka kung bakit tayo anxious, insecure, at mentally drained.
Kung ang content mo ay puro ingay, paano ka magkakaroon ng clarity? Kung ang content mo ay puro comparison, paano ka magkakaroon ng self-worth? Kung ang content mo ay puro negativity, paano ka magiging hopeful? Ang content diet ay kasing importante ng food diet. Kung basura ang kinakain mo, basura ang magiging output mo. 3. Habits, maliit. Pero malakas ang epekto. May mga habits na akala natin harmless, pero sila pala ang nagpapababa ng mental energy natin. Pag-scroll agad pagkagising, pag-check ng notifications every few minutes, pag-engage sa online drama, pag-procrastinate, pag-stay up late kahit pagod na, pag-allow sa distractions, pag-avoid ng responsibilities. Ang slant ni ang mga habits na ito ay parang micro-leaks. Hindi sila malakas individually, pero kapag pinagsama-sama, ubos ang mental strength natin. How to set boundaries without guilt. Maraming tao ang hirap mag-set ng boundaries dahil natatakot silang masabihan ng, "Nagbago ka na. Ang arte mo naman. Hindi ka na available. Ang damot mo sa oras." Pero ang boundaries ay hindi kawalan ng pagmamahal. Boundaries ay pagpili kung paano ka magmamahal ng hindi nauubos. Hindi mo kailangan mag-explain. Hindi mo kailangan mag-justify. Hindi mo kailangan mag-sorry. Narito ang 3 prinsipyo para mag-set ng boundaries ng walang guilt. 1. Boundaries are not walls, they are filters. Hindi mo tinataboy ang tao. Pinipili mo lang kung anong energy ang papapasukin. Hindi mo sila sinasarhan. Pinoprotektahan mo lang ang sarili mo. 2. Boundaries are acts of self-respect. Kapag hindi ka nagsaset ng boundaries, sinasabi mo sa sarili mo, okay lang na maubos ako. Okay lang na madrain ako. Okay lang na hindi ako unahin. Pero kapag nagset ka ng boundaries, sinasabi mo, mahalaga ako. May limit ako. May karapatan akong protektahan ang peace ko. 3. Boundaries are not negotiable. Hindi boundaries ang nag-a-adjust sa tao. Ang tao ang nag-a-adjust sa boundaries mo. Kung hindi nila kayang irespeto, hindi sila deserving ng access sa energy mo. Replacing negative inputs with empowering ones. Hindi sapat ang pag-alis ng negativity. Kailangan din nating palitan ito ng empowering inputs. Dahil ang utak ay hindi pwedeng empty. Kung aalisin mo ang negative, kailangan mong punuin ng positive, growth-oriented, and empowering content. Narito ang mga bagay na pwedeng ipalit. 1. Empowering people. Mga taong may growth mindset. Mga taong may dreams. Mga taong may discipline. Mga taong may emotional maturity. Mga taong marunong magbigay ng healthy feedback. Mga taong hindi takot sa success mo. Kapag kasama mo ang taong lumalago, natural na lalago ka rin. 2. Empowering content. Books about mindset. Podcasts about growth. Videos about discipline. Content about self-improvement. Stories of resilience. Educational content. Ang content na pinapapasok mo ay nagiging seed sa utak mo. Kung maganda ang seed, maganda ang tutubo. 3. Empowering habits. Morning routine, journaling, reading, exercise, meditation, planning, reflection. Ang habits na ito ay hindi lang nagpapaganda ng araw mo, binabago nila ang identity mo. Scenario-based storytelling ang dalawang uri ng mindset ecosystem. Scenario 1, the unfiltered mindset. Si Mark ay walang boundaries. Lahat ng tao, lahat ng content, lahat ng habits ay may access sa energy niya. Resulta? Mabilis ma-drain, laging anxious, laging pagod, laging confused, laging reactive, laging walang direction. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi niya pinoprotektahan ang sarili niya. Scenario 2, the curated mindset. Si Liza ay intentional. Pinipili niya ang tao, content, at habits na papapasukin sa buhay niya. Resulta,
mas kalmado, mas grounded, mas malinaw ang goals, mas mataas ang self-worth, mas mabilis mag-grow, mas emotionally stable, hindi dahil perfect siya, kundi dahil curated ang energy niya. The identity shift, becoming the gatekeeper of your mind. Kapag natutunan nating limitahan ang negativity, nagbabago ang identity natin. Hindi na tayo sponge na sumisip-sip ng lahat. Nagiging gatekeeper tayo ng sarili nating isip. At kapag ikaw ang may hawak ng gate, ikaw ang may hawak ng direction. Reflection questions. Sino ang nagpapabigat ng energy ko? Anong content ang nagpapababa ng self-worth ko? Anong habits ang nagda-drain ng mental strength ko? Ano ang boundaries na kailangan kong iset? Ano ang empowering inputs na gusto kong idagdag? Closing thought. Ang mindset ay hindi lang tungkol sa kung ano ang iniisip natin, kundi kung ano ang pinapapasok natin. Kapag hindi tayo intentional, unti-unti tayong mauubos. Pero kapag pinili natin ang energy na pumapasok, nagiging mas malakas, mas malinaw, at mas grounded tayo. Ang paglimit ng negativity ay hindi paglayo sa mundo. Ito ay pagprotekta sa sarili para mas makapagbigay tayo sa mundo nang hindi nauubos. Chapter 5. Magbasa ng 10 minuto a day. Feed your mind with better ideas. Ang utak na hindi pinapakain, nanghihina. Kung ang katawan natin ay nangangailangan ng pagkain para lumakas, ang utak natin ay nangangailangan ng ideas para lumawak, lumalim, at lumakas ang mindset. Pero sa panahon ngayon, mas madali tayong mapuno ng ingay kaysa wisdom. Mas madali tayong mapuno ng notifications kaysa insights. Mas madali tayong mapuno ng drama kaysa discipline. Kaya napakahalaga ng simpleng habit na ito. Magbasa ng 10 minuto a day, hindi isang oras. Hindi kalahating araw, 10 minuto lang. Pero ang epekto nito ay panghabang buhay. Ang pagbabasa ay hindi lang pagkuha ng impormasyon. Ito ay pagpapalawak ng identity, pagpapalakas ng mindset, at pagpapalalim ng perspective. Kapag nagbabasa tayo, hindi lang utak ang gumagalaw, pati values, imagination, emotional intelligence, at decision-making skills natin ay lumalakas. Why reading rewires mental patterns? Maraming hindi nakakaalam na ang pagbabasa ay literal na nagre-rewire ng utak. Sa neuroscience, tinatawag itong neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na magbago, mag-adapt, at mag-form ng bagong connections. Kapag nagbabasa tayo, tumatalas ang focus, lumalakas ang comprehension, lumalawak ang vocabulary, tumataas ang emotional intelligence, lumalalim ang critical thinking, lumalakas ang imagination, tumitibay ang self-awareness. Pero higit sa lahat, ang pagbabasa ay nagbibigay ng new mental models, mga bagong paraan ng pagtingin sa mundo, sa sarili, at sa buhay. Kung ang utak mo ay laging exposed sa negativity, drama at shallow content, magiging mababaw ang mindset mo. Pero kung ang utak mo ay laging exposed sa wisdom, stories of resilience, at ideas about growth, magiging malalim, matatag, at intentional ang mindset mo. The 10-minute rule. Bakit effective kahit maikli? Maraming tao ang hindi nagsisimula dahil iniisip nila na kailangan ng mahabang oras para magbasa. Pero ang totoo, ang utak ay mas responsive sa small, consistent habits kaysa big, inconsistent efforts. Ang 10 minutong reading habit ay effective dahil 1, hindi siya overwhelming. Kaya mong gawin kahit gaano ka kabisi. 2. Nagbubuild siya ng momentum. Kapag nagsimula ka na, madalas lumalagpas ka pa sa 10 minuto. 3. Nagiging identity habit siya. Hindi mo lang sinasabing nagbabasa ako. Nagiging reader ka. 4. Nagbibigay siya ng daily mental nutrition.
Kahit konti, basta araw-araw, lumalakas ang utak. 5. Nagiging anchor habit siya. Kapag nagbasa ka sa umaga, nagiging mas intentional ang buong araw. Hindi kailangan ng perfect schedule. Ang kailangan lang ay consistency. Types of books that shift perspectives. Hindi lahat ng libro ay pare-pareho. May mga librong pampalipas oras, may librong pampalawak ng imagination, at may librong pang-transform ng mindset. Kung ang goal natin ay mental growth, narito ang 3 uri ng librong pinakamalakas ang epekto. 1. Mindset Self-Improvement Books. Ito ang mga librong nagbibigay ng frameworks, strategies, at principles para maging mas intentional, disciplined, at emotionally mature. Mga topics na dapat hanapin: habits, discipline, productivity, emotional intelligence, resilience, self-awareness, purpose. Ang mga librong ganito ay parang mentor sa papel. Hindi mo kailangan ng coach kung may libro kang nagbibigay ng wisdom araw-araw. 2. Psychology Human Behavior Books. Kung gusto mong maintindihan ang sarili mo at ang ibang tao, psychology books ang pinakamalakas na tool. Mas naiintindihan mo ang bakit ka nag-overthink, bakit ka natatakot, bakit ka nagpo-procrastinate, bakit ka nai-insecure, bakit ka nahihirapan mag-set ng boundaries. Kapag naiintindihan mo ang behavior mo, mas madali mo itong baguhin. 3. Biography Stories of Resilience. Ito ang mga librong nagbibigay ng perspective shift. Kapag nabasa mo ang kwento ng taong dumaan sa hirap pero nagtagumpay, nagbabago ang narrative mo tungkol sa sarili mo. Biglang nagiging, kung kinaya nila, kaya ko rin. Kung nalampasan nila ang mas mabigat, kaya kong lampasan ang akin. Kung nagpatuloy sila, bakit ako susuko? Ang stories of resilience ay hindi lang inspiring, nakakapag-rewire sila ng mindset. Building a Sustainable Reading Habit. Maraming tao ang bumibili ng libro pero hindi binabasa. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil wala silang system. Ang reading habit ay hindi nabubuo sa motivation. Nabubuo ito sa structure. Narito ang 4 na prinsipyo para maging sustainable ang reading habit. 1. Make it easy. Gawing accessible ang libro. Ilagay sa tabi ng kama. Ilagay sa work desk. Ilagay sa bag. Ilagay sa phone. E-book or audiobook. Kung madali mong makuha, madali mong sisimulan. 2. Make it small. Huwag pilitin ang 30 minuto. Huwag pilitin ang isang chapter. Huwag pilitin ang isang buong libro. Ang goal ay 10 minuto. Kung lumagpas, bonus. Kung hindi, okay lang. 3. Make it enjoyable. Piliin ang librong aligned sa goals mo. Kung hindi mo gusto ang libro, huwag pilitin. Hindi ka required tapusin ang librong hindi mo nai-enjoy. Ang reading habit ay dapat nagbibigay ng clarity, peace, excitement, curiosity, hindi stress. 4. Make it identity-based. Hindi mo sinasabing magbabasa ako. Sinasabi mo, reader ako. Kapag identity mo ang reading, hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo. Natural mo na siyang gagawin. Scenario-based storytelling. Ang taong hindi nagbabasa versus ang taong may daily reading habit. Scenario 1. The non-reader. Si Carlo ay hindi nagbabasa. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil hindi niya nakasanayan. Ang mental diet niya ay social media, random videos, drama, news, gossip, negativity. Resulta: mababaw ang perspective, mabilis matrigger, madaling ma-overwhelm, mababa ang emotional regulation, mababa ang clarity, mababa ang discipline. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil kulang ang mental nutrition niya.
Scenario 2, The 10-Minute Reader. Si Mia ay nagbabasa ng 10 minuto a day. Hindi perfect, hindi malalim ang vocabulary, pero consistent. Ang mental diet niya ay ideas, wisdom, strategies, stories of resilience, psychology, mindset frameworks. Resulta: mas kalmado, mas grounded, mas intentional, mas malawak ang perspective, mas mataas ang emotional maturity, mas malinaw ang goals. Hindi dahil mas magaling siya, kundi dahil mas maganda ang inputs niya. The identity shift, becoming a lifelong learner. Kapag nagbabasa tayo araw-araw, nagbabago ang identity natin. Hindi na tayo taong tinatangay ng trends. Nagiging tao tayo na marunong mag-isip, marunong mag-reflect, marunong mag-analyze, marunong mag-grow, marunong mag-decide ng intentional. Nagiging lifelong learner tayo. Isang identity na hindi kayang tapatan ng kahit anong external success. Reflection questions. Ano ang huling librong nagbago ng perspective ko? Ano ang 10 minutong reading window na kaya kong i-commit araw-araw? Anong uri ng libro ang kailangan ko sa season ng buhay ko ngayon? Ano ang identity na gusto kong i-build bilang reader? Paano magbabago ang mindset ko kung magbabasa ako araw-araw? Closing thought. Ang pagbabasa ng 10 minuto a day ay hindi maliit na habit. Isa itong mindset transformation tool. Sa bawat pahina, lumalawak ang mundo mo. Sa bawat idea, lumalakas ang identity mo. Sa bawat kwento, lumalalim ang resilience mo. Hindi mo kailangan ng malaking oras para magbago. Kailangan mo lang ng 10 minutong dedicated sa paglago mo. Chapter 6. Practice micro-discipline. Maliit na panalo, malaking pagbabago. Ang disiplina ay hindi malaking hakbang, maliit na desisyon. Ito na inuulit araw-araw. Maraming tao ang iniisip na ang disiplina ay tungkol sa malalaking sakripisyo. Pag-gym ng 2 oras, pag-aaral ng 5 chapters, pagtrabaho ng walang pahinga, o pagputol ng lahat ng distractions overnight. Pero ang totoo, ang tunay na disiplina ay hindi nagsisimula sa malaki. Nagsisimula ito sa micro-discipline, mga maliliit na desisyon na inuulit natin araw-araw hanggang maging automatic, natural, at bahagi ng identity natin. Ang micro-discipline ay parang maliit na bato na inihagi sa tubig. Maliit siya, pero lumilikha ng malalaking alon. Hindi mo agad makikita ang epekto, pero unti-unti, binabago nito ang direksyon ng buhay mo. At kapag consistent, nagiging unstoppable ang momentum. The science of small wins. Bakit malakas ang epekto ng maliit? Sa psychology, may tinatawag na small wins effect. Ito ang prinsipyo na nagsasabing ang utak natin ay highly responsive sa maliliit na tagumpay. Kapag may natapos tayo, even something as small as making the bed, naglalabas ang utak ng dopamine, ang hormone ng motivation at reward. Ang dopamine ay hindi lang feel-good chemical. Ito ang nagbibigay ng motivation, focus, drive, sense of progress, desire to continue. Kaya kapag nakakuha tayo ng small win, mas gusto nating gumawa ng isa pa, at isa pa, at isa pa, hanggang sa hindi na natin namamalayan, nagiging productive, disciplined, at consistent na tayo. Ito ang dahilan kung bakit ang micro-discipline ay mas sustainable kaysa big discipline. Hindi siya nakakapagod, hindi siya overwhelming, hindi siya intimidating, pero malakas ang epekto. Micro-discipline versus big discipline. Ano ang mas epektibo? Big discipline approach. Magwo-workout ako ng 1 oras araw-araw. Magbabasa ako ng 50 pahina daily. Mag-aaral ako ng 3 oras straight. Hindi na ako magso-social media ever again. Resulta:
Mabilis mapagod. Mabilis ma-burnout. Mabilis sumuko. Mabilis mawalan ng motivation. Micro-discipline approach. 10 push-ups a day. 10 minuto reading. 5 minuto journaling. 2 minutes meditation. 1 small task completed. Resulta. Consistent. Sustainable. Enjoyable. Motivating. Identity building. Ang big discipline ay parang sprint. Mabilis pero nakakapagod. Ang micro-discipline ay parang marathon. Steady, sustainable, at long term. Daily micro habits that build confidence. Ang micro-discipline ay hindi tungkol sa laki ng ginagawa mo, kundi sa consistency. Narito ang mga micro habits na kayang gawin ng kahit sino, kahit gaano ka ka-busy. Isa, make your bed, 1 minuto. Hindi ito tungkol sa kama. Ito ay tungkol sa identity. Kapag inayos mo ang kama mo, sinasabi mo sa sarili mo, may control ako, kaya kong ayusin ang araw ko. 2. Drink water. First thing in the morning, 10 segundo. Simple pero powerful na pinapagana nito ang katawan at utak. Micro-discipline, micro-health. 3. 10 minutong pagbabasa. Hindi mo kailangang tapusin ang libro. Ang goal ay mag-feed ng ideas ang utak mo araw-araw. 4. 5-minute journaling. Brain dump intention setting. Hindi kailangan ng essay. Kailangan lang ng honesty. 5. 2-minute meditation or deep breathing. Pinapakalma ang nervous system. Pinapalinaw ang isip. Pinapababa ang stress. 6. 1 small task completed. Pumili ng isang bagay na kayang tapusin in under 5 minutes. Magligpit ng mesa, magtapon ng basura, mag-reply sa isang importanteng message, mag-ayos ng isang folder. Small task, small win, big momentum. 7. 10 push-ups or 1-minute stretching. Hindi kailangan ng gym membership, kailangan lang ng movement. 8. No phone for the first 10 minutes of the day. Ito ang pinakamalakas na microdiscipline sa modern world. Kapag hindi mo agad hinawakan ng phone mo, ikaw ang nagsiset ng tone ng araw, hindi notifications. How microdiscipline compounds over time. Ang microdiscipline ay parang ipon. Hindi mo agad makikita ang resulta, pero kapag consistent, nagiging exponential ang growth. Week 1. Nag-a-adjust ka pa. Minsan nakakalimutan mo. Minsan tinatamad ka. Pero may progress. Week 2. Nagiging routine na, mas madali na, mas natural na. Week 4. Nagiging habit, hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo. Month 3. Nagbabago na ang identity mo. Hindi ka na taong nagdi-discipline. Ikaw na ang taong may disiplina. Buwan 6. Makikita mo na ang malaking pagbabago. Mas mataas ang confidence. Mas malakas ang willpower. Mas malinaw ang goals. Mas stable ang emotions. Mas productive ang araw. Hindi dahil sa malalaking hakbang, kundi dahil sa maliliit na hakbang na inuulit araw-araw. Scenario-based storytelling. Ang dalawang uri ng disiplina. Scenario 1, the all-or-nothing person. Si John ay motivated. Gusto niyang magbago, kaya nag-set siya ng big goals. 1 oras na workout, 1 oras na pagbabasa. Walang junk food, walang social media. 5:00 ng umaga na paggising. Sa unang linggo, okay. Sa pangalawang linggo, pagod. Sa pangatlong linggo, bumalik sa dati. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil unrealistic ang approach. Scenario 2, the micro-discipline person. Si Leah ay hindi nagmamadali. Ang goals niya, 10 push-ups, 10 minuto na pagbabasa, 5 minuto na pag-journaling, isang maliit na gawain, walang telepono sa 10 minuto. Sa unang linggo, kaya.
Sa pangalawang linggo, mas madali. Sa pangatlong linggo, automatic. Sa pang-anim na buwan, transformed. Hindi dahil malaki ang ginagawa niya, kundi dahil consistent siya. The identity shift, becoming a disciplined person. Ang micro-discipline ay hindi lang habit building, ito ay identity building. Kapag araw-araw kang gumagawa ng maliit na bagay na mahirap pero kaya mo, sinasabi mo sa sarili mo, may control ako, may disiplina ako, kaya kong mag-commit, kaya kong magbago, kaya kong maging better. At kapag nagbago ang identity mo, nagbabago ang behavior mo. Kapag nagbago ang behavior mo, nagbabago ang results mo. Kapag nagbago ang results mo, nagbabago ang buhay mo. Lahat nagsimula sa maliit. Reflection questions. Ano ang isang micro-discipline na kaya kong simulan bukas? Ano ang pinakamaliit na habit na magbibigay ng pinakamalaking impact? Ano ang identity na gusto kong i-build? Ano ang micro-habit na magpapatibay sa identity na iyon? Ano ang distractions na kailangan kong bawasan para maging consistent? Closing thought. Ang disiplina ay hindi tungkol sa pagiging perfect. Hindi ito tungkol sa malalaking hakbang. Ito ay tungkol sa maliit na panalo na inuulit araw-araw. Ang micro-discipline ay parang maliit na apoy. Kapag inalagaan mo, lalaki ito. Kapag pinalaki mo, magbibigay ito ng liwanag sa buong buhay mo. At kapag naging bahagi na ito ng identity mo, hindi ka na matitinag. Chapter 7. Mag-reflect. Bago matulog, i-reset ang isip. Bago magpahinga, ang gabi ang pinakamahalagang oras para i-reset ang isip. Sa buong araw, puno tayo ng ingay, notifications, trabaho, responsibilidad, emotion, expectations, at kung ano-ano pang mental load. Kahit hindi natin napapansin, nag-iipon ito sa loob. At kung hindi natin ito i-release bago matulog, nagiging dahilan ito ng mababaw na tulog, pagod paggising, overthinking, emotional heaviness, irritability, mental fog. Kaya napakahalaga ng evening reflection. Hindi ito luxury, necessity ito. Ang gabi ang oras kung saan pwede nating i-reset ang utak, i-process ang emotion, at i-prepare ang sarili para sa mas intentional na bukas. Kung ang umaga ay para simulan ang araw ng malinaw, ang gabi ay para tapusin ang araw ng magaan. Ang reflection ay hindi tungkol sa pag-judge sa sarili. Ito ay tungkol sa pag-unawa. Hindi ito tungkol sa paghanap ng mali. Ito ay tungkol sa pagkuha ng wisdom mula sa araw. Evening reflection questions. Bakit sila malakas ang epekto? Ang tamang tanong ay mas malakas kaysa tamang sagot. Dahil ang tanong ang nagbubukas ng awareness. At ang awareness ang nagbubukas ng transformation. Kapag nag-reflect tayo bago matulog, tinuturuan natin ang utak na mag-slow down, mag-process ng emotions, mag-release ng stress, mag-identify ng patterns, mag-acknowledge ng wins, maghanda para sa bukas. Hindi kailangan ng 30 minuto. Kahit 5 hanggang 10 minuto lang, malaki ang epekto. Narito ang mga reflection questions na may psychological purpose. 1. Ano ang natutunan ko ngayong araw? Ito ang tanong na nagtatransform ng mistakes into lessons. Kapag tinanong mo ito, hindi ka natatapos sa frustration. Natatapos ka sa growth. 2. Ano ang isang bagay na proud ako ngayong araw? Ito ang tanong na nagpapalakas ng self-worth. Hindi mo kailangan ng malaking achievement. Kahit small win, sapat na. 3. Ano ang isang bagay na pwede kong gawin ng mas maayos bukas? Ito ang tanong na nagbibigay ng direction. Hindi ito self-criticism. Ito ay self-improvement. 4. Ano ang gusto kong i-let go bago matulog? Ito ang tanong na nagre-release ng emotional load. Hindi lahat ng bigat ay dapat dalhin hanggang bukas. 5.
Ano ang isang bagay na nagpapasalamat ako ngayon? Ito ang tanong na nagre-rewire ng utak sa positivity. Gratitude is a mental reset button. Letting go of stress and mental clutter. Maraming tao ang hindi makatulog dahil puno ang isip nila. Hindi dahil may problema, kundi dahil hindi nila binibigyan ng exit ang thoughts nila. Ang utak ay parang computer. Kung hindi mo i-shutdown ng maayos, mabagal ito kinabukasan. Ang evening reflection ay parang mental shutdown process. Nilalabas mo ang worries, nilalabas mo ang frustrations, nilalabas mo ang guilt, nilalabas mo ang overthinking, nilalabas mo ang emotional tension. Kapag nailabas mo na, mas madali kang makatulog, mas malalim ang pahinga, mas magaan ang pakiramdam paggising. The psychology behind nightly reflection. May 3 psychological benefits ang evening reflection. 1. Emotional regulation. Kapag sinusulat o iniisip mo ang emotions mo, bumababa ang intensity nito. Ang tawag dito ay affect labeling. Ang pag-name ng emotion ay nagpapakalma sa nervous system. 2. Cognitive closure. Ang utak ay naghahanap ng ending. Kapag hindi mo binigyan ng closure ang araw mo, magpapatuloy ang utak sa pag-iisip kahit tulog ka na. 3. Identity reinforcement. Kapag araw-araw kang nagre-reflect, nagiging identity mo ang pagiging self-aware, intentional, emotionally mature, growth-oriented. Hindi ka na taong tinatangay ng araw. Ikaw na ang taong nagdidirect ng araw. How nightly reflection improves emotional regulation. Kapag hindi tayo nagre-reflect, nagiging reactive tayo. Kapag nagre-reflect tayo, nagiging responsive tayo. Ang difference, ang reactive person ay controlled by emotions. Ang responsive person ay aware of emotions. Kapag aware ka, hindi ka basta-basta natitinag. Hindi ka basta-basta nagagalit. Hindi ka basta-basta na-overwhelm. Hindi ka basta-basta nagpapanik. Ang nightly reflection ay parang emotional gym. Dito lumalakas ang emotional muscles mo. Creating a nightly reflection ritual. Hindi kailangan maging komplikado. Ang kailangan lang ay consistency at intentionality. Narito ang simple but powerful ritual. Una, slow down. 1 hanggang 2 minuto. Huminga ng malalim. I-off ang notifications. I-lower ang lights. I-signal sa utak na tapos na ang araw. Journal or mentally reflect. 5 hanggang 10 minuto. Piliin ang 3 hanggang 5 tanong. Hindi kailangan sagutin lahat. Ang mahalaga ay maging honest. Third release, 1 to 2 minutes. Isulat o sabihin sa sarili, hindi ko na ito dadalhin bukas. Piliin ang isang bagay na ile-let go. Fourth gratitude, 1 minute. Isang bagay lang, hindi kailangan malaki. Ang gratitude ay nagre-reset ng emotional state. 5. Prepare for tomorrow. 1 hanggang 2 minuto. Isulat ang top 3 priorities for tomorrow. Hindi to-do list, priorities. Ito ang magbibigay ng direction paggising. Scenario-based storytelling. Ang 2 uri ng gabi. Scenario 1, the unreflected night. Si Marco ay pagod. Pag-uwi, nag-scroll. Pagkatapos nanood ng videos. Pagkatapos nag-check ng notifications. Pagkatapos nahiga. Pero hindi makatulog. Ang utak niya ay puno ng worries, unfinished tasks, guilt, stress, random thoughts. Paggising, pagod pa rin. Hindi dahil kulang ang tulog, kundi dahil hindi nag-reset ang isip. Scenario 2, the reflective night. Si Jana ay pagod din, pero bago matulog, nag-reflect siya ng 10 minuto. Sinulat niya ang natutunan niya, small wins niya, isang bagay na ile-let go, isang bagay na ipagpapasalamat, top 3 priorities for tomorrow. Pagkatapos,
Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, natulog siya ng magaan. Paggising, fresh. Hindi dahil mahaba ang tulog, kundi dahil malinis ang isip. The identity shift, becoming a person who ends the day with clarity. Kapag consistent ang nightly reflection, nagbabago ang identity mo. Hindi ka na taong natutulog ng sabog. Nagiging tao ka na. May emotional maturity, may clarity, may direction, may peace, may self-awareness. Nagiging tao ka na hindi tinatambakan ng araw, kundi nagpo-process ng araw. At kapag ganito ka matulog, iba ang gising mo. Mas intentional, mas kalmado, mas grounded, mas ready for growth. Reflection questions. Ano ang bigat na gusto kong i-let go ngayong gabi? Ano ang natutunan ko mula sa araw na ito? Ano ang isang bagay na proud ako? Ano ang gusto kong baguhin bukas? Ano ang isang bagay na nagpapasalamat ako ngayon? Closing thought. Ang gabi ay hindi ending. Ito ay transition. Ito ang tulay mula sa kung sino ka ngayong araw papunta sa kung sino ka bukas. At kung gagamitin mo ang gabi para mag-reflect, mag-release, at mag-reset, mas magiging intentional ang bawat araw ng buhay mo. Ang nightly reflection ay hindi lang habit. Isa itong emotional anchor. Ito ang magpapatatag sa iyo sa gitna ng chaos. Ito ang magbibigay ng clarity sa gitna ng ingay. Ito ang magpapalakas sa iyo para harapin ang bukas ng may peace at purpose. Chapter 8. Surround yourself with growth. Piliin ang tamang komunidad. Ang kapaligiran ay hindi lang lugar, mga tao ito. Kung may isang bagay na pinakamalakas makaapekto sa mindset natin, hindi ito libro, hindi habits, hindi motivation videos, tao. Ang mga taong kasama natin araw-araw ang nagdidikta ng standards natin, ng energy natin, ng beliefs natin, at ng identity natin. Kahit gaano ka ka-disciplined, kung mali ang environment mo, mauubos ka. Kahit gaano ka ka-motivated, kung toxic ang paligid mo, hihina ka. Sa psychology, tinatawag itong social contagion. Ang emotions, habits, at mindset ng mga tao sa paligid natin ay nakakahawa. Kung kasama mo ang taong may growth mindset, tataas ang standards mo. Kung kasama mo ang taong negative, pababa ang energy mo. Kung kasama mo ang taong may discipline, magiging disciplined ka rin. Kung kasama mo ang taong walang direction, mawawala ka rin sa direction. Hindi ito pagiging choosy. Ito ay pagiging intentional. How environment shapes mindset. Ang environment ay hindi passive. Isa itong active force na humuhubog sa kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo mag-react, kung ano ang pinapaniwalaan natin, kung ano ang standards natin, kung ano ang goals natin, kung ano ang identity natin. Kung lumaki ka sa environment na puro takot, magiging fearful ka. Kung lumaki ka sa environment na puro drama, magiging reactive ka. Kung lumaki ka sa environment na puro negativity, magiging negative ka. Kung lumaki ka sa environment na puro growth, magiging growth-oriented ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka. At ang tao ay produkto ng environment. The 3 types of people in your life. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang epekto sa iyo. May 3 uri ng tao sa buhay natin. 1. Drainers. Ito ang mga taong kumukuha ng energy mo. Hindi sila masama pero hindi sila mabuti para sa mental health mo. Sila yung laging nagrereklamo, laging may drama, laging may negativity, laging may inggit, laging may criticism, laging may dalang emotional chaos. Kapag kasama mo sila, parang bumibigat ang dibdib mo, parang nauubos ka. 2. Maintainers. Ito ang mga taong neutral. Hindi ka nila pinapababa pero hindi ka rin nila tinataas. Sila yung okay kasama, masaya kausap, mabait.
pero walang growth influence. Comfortable sila, pero hindi sila growth environment. 3, lifters. Ito ang mga taong nagpapalago sa'yo. Hindi sila perfect, pero may growth energy sila. Sila yung may discipline, may dreams, may direction, may emotional maturity, may healthy mindset, marunong magbigay ng constructive feedback. Hindi takot sa success mo, hindi naiinggit sa progress mo. Kapag kasama mo sila, parang gumaga ng loob mo. Parang lumalakas ka, parang tumataas ang standards mo. Finding or building a growth-oriented circle. Kung wala ka pang growth circle, hindi ibig sabihin na wala ka ng pag-asa. Ang growth circle ay hindi hinahanap, binubuo. At nagsisimula ito sa 3 bagay. 1. Become the person you want to attract. Kung gusto mo ng disciplined people, maging disciplined ka. Kung gusto mo ng growth people, maging growth-oriented ka. Kung gusto mo ng mature people, maging emotionally mature ka. Ang energy mo ang unang magnet. 2. Curate your social inputs. Hindi mo kailangan putulin ang lahat ng tao, pero kailangan mong piliin kung sino ang may access sa energy mo. Pwede mong gawin. Bawasan ang oras sa drainers. Panatilihin ang maintainers. Palawakin ang oras sa lifters. Hindi ito paglayo. Ito ay pag-prioritize. 3. Seek growth spaces. Kung wala sa immediate circle mo ang growth, hanapin mo sa online communities, book clubs, creative groups, fitness groups, professional circles, mentorship spaces, workshops, classes, volunteer groups. Hindi mo kailangan ng maraming tao. Kailangan mo lang ng tamang tao. Protecting your mental ecosystem. Ang mindset ay parang hardin. Kung hindi mo ito poprotektahan, tutubuan ito ng negativity, insecurity, doubt, fear, comparison, emotional chaos. Kaya kailangan mong maging gatekeeper ng sarili mong ecosystem. Narito ang 3 paraan para protektahan ito. 1. Limit access. Hindi lahat ng tao ay deserving ng full access sa buhay mo. May mga tao na dapat hanggang hello lang. May mga tao na dapat hanggang kamusta lang. May mga tao na dapat hanggang acquaintance lang. Hindi lahat dapat pinapapasok sa inner circle mo. 2. Set emotional boundaries. Kapag may taong laging nagdadrama, laging nagdadump ng negativity, laging nagdademand ng energy mo, pwede mong sabihin, hindi ko kaya i-hold ang conversation na to ngayon. Pwede ba nating pag-usapan yan sa ibang oras? Kailangan ko munang magpahinga. Hindi ito pagiging rude. Ito ay self-respect. 3. Choose growth over comfort. Minsan ang comfort zone ay puno ng taong mahal natin pero hindi tayo pinapalago. At minsan ang growth zone ay puno ng taong hindi natin kilala pero kailangan natin. Kung gusto mong lumago, kailangan mong piliin ang discomfort ng growth kaysa comfort ng stagnation. Scenario-based storytelling. Ang 2 uri ng komunidad. Scenario 1. The Stagnant Circle. Si Rina ay mabait, masipag at may pangarap. Pero ang circle niya ay laging nagrereklamo, laging negative, laging takot, laging walang direksyon, laging nagpo-procrastinate. Kaya kahit gusto niyang magbago, parang may humihila sa kanya pababa. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil mali ang environment. Scenario 2. The Growth Circle. Si Paolo ay hindi perfect, pero ang circle niya ay may discipline, may goals, may emotional maturity, may growth mindset, may healthy habits. Kaya kahit nahihirapan siya, may humihila sa kanya pataas. Hindi dahil mas magaling siya, kundi dahil tama ang environment. The Identity Shift. Becoming a growth-oriented person. Kapag pinili mo ang growth community,
Nagbabago ang identity mo. Hindi ka na taong reactive, insecure, easily influenced, stuck, stagnant. Nagiging tao ka na. Intentional, disciplined, resilient, self-aware, growth-driven. At kapag nagbago ang identity mo, nagbabago ang trajectory ng buhay mo. Reflection questions. Sino ang nagpapalago sa akin? Sino ang nagpapabigat sa akin? Sino ang kailangan kong bawasan ang access? Anong klaseng tao ang gusto kong maging? Anong klaseng community ang susuporta sa identity na iyon? Closing thought. Ang growth ay hindi solo journey. Kailangan mo ng tamang tao, tamang energy, tamang environment. At kapag pinili mo ang komunidad na nagpapalago sa'yo, mas mabilis kang aangat, mas lalakas ang mindset mo, at mas magiging intentional ang buhay mo. Hindi mo kailangan ng maraming tao, kailangan mo lang ng tamang tao. At kapag nahanap mo sila, hindi ka na babalik sa dating version mo. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.